Pagtuklas sa layunin ng Diyos sa tao. Pag-aaralan po natin mga kaibigan kung bakit ka nandito sa mundong ito. Maaaring narinig nyo na mula sa iba't ibang mga sikat na mga mangangaral na ang bawat isang tao ay may kanya-kanyang mga layunin. Pero ang malungkot mga kaibigan, walang sinumang nagsabi sa atin kung ano ang mga layuning iyon. At dahil doon, ako ay nagkaroon ng kabigatan na matulungan ang bawat tao kung papaano matuklasan ng isang tao ang layunin, pagkatawag o gawain o mga kakayahan na inilagay ng Diyos sa loob ng bawat tao. Siyam na 5% ng mga mananampalataya ngayon, mga kaibigan, ay hindi nakakaalam ng kanilang layunin sa buhay. Kung tatanungin mo ang 10 mga mananampalataya kung ano ang layunin ng kanilang buhay, sasabihin nilang, tayo ay narito upang purihin lagi ang Diyos. Ang iba naman ay magsasabi ng papalakpak, aawit at magbibigay ng pagsamba sa Kanya. Maraming mga mananampalataya na nasa 70 taong gulang na nagtatanong pa rin kung ano ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Sila ay kaanib ng iglesia sa loob ng 30 taon, 40 taon, pero hindi pa rin nila alam ang layunin ng kanilang buhay. Hindi pa rin nila nasasagot ang mga mahalagang mga katanungan, katulad ng saan ako nagmula at bakit ako narito sa daigdig na ito, at sino ako. Ang totoo, ikaw ay hindi nagsisimulang mamuhay hanggat hindi mo nasagot ng malinaw ang 3 mga katanungang ito. Kaya hindi po nagkataon mga kaibigan na ikaw ay nakikinig at nanonood sa aking video. Yun po ay sinadya ng Diyos para malaman mo at maunawaan mo kung ano nga ba ang layunin ng Diyos sa buhay mo. At gusto kong malaman mo kaibigan na ang kawalan ng layunin ang pinakapangunahing problema sa daigdig na ito sa ngayon. Ito rin ang pinakapangunahing dahilan ng pagkakaroon ng mga problema sa ibabaw ng daigdig na ito. Maging ang pagkakaroon ng masasamang mga samahan, problemang adiksyon o kawalan ng mga trabaho. Maraming nagsasabi na ang problema ng maraming mga bansa ay kawalan ng trabaho. Pero hindi yan totoo. Ang nag-iisang problema ay ang kawalan ng layunin. Hindi alam ng maraming mga tao kung bakit sila nabubuhay sa daigdig na ito. Dahil doon, inaabuso nila ang kanilang mga sarili at sinisira nila ang kanilang mga panahon. Dahil hindi nila alam kung ano ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Iyan mga kaibigan ang totoong problema ng tao. Bunga niyan ay mga pagkakaroon ng kawalan ng trabaho, pagkakaroon ng mga krimen, nakawan, patayan, mga sugal at lahat ng uri ng kasamaan sa ating paligid. At ang lahat ay uuwi sa pinakaugat na problema. Ano po yung problema ng mundo ngayon? Kawalan ng layunin. Ang mga tao ay nagsisimulang gumawa sa mga gawaing hindi dapat nila ginagawa. Dahil doon, sila ay nagkakaroon ng maling ginagawa o walang ginagawa. Kapag inilagay mo ang isang tao sa isang gawain kung saan hindi siya dapat nandoon, katulad ng nangyayari sa atin ngayon, na maraming mga nasa pamahalaan, nasa politika na hindi dapat nasa politika. Maraming mga pastor na hindi dapat nandoon. Ano ang nagiging bunga nito? Sinisira nila ang iglesia, sinisira nila ang gobyerno o pamahalaan, at sinisira nila ang kanilang mismong sarili. Sila ay nasa iglesia o nasa gobyerno, gayong dapat sila ay nasa pagninegosyo o pinuno ng isang kumpanya, o kaya dapat nandoon siya sa pagiging agrikultura. Pero dahil iniisip nilang mas mabuti ang pagkakaroon ng ministry o gawain sa Diyos, kaya pinili nila na dapat sila maging pastor, maging mayor. Yan ang nangyayari sa pagiging alipin ng relihiyoso, mga kaibigan. Maling kaisipan yan. Sapagkat ang pagiging negosyante at pagiging pinuno ng isang kumpanya o ang pagiging isang agrikultura ay isang ministry o gawain sa kaharian ng Diyos. Hindi mo kailangan maging pastor para magkaroon ng ministry. Maaring ang iyong pagkatawag ay isang pinunong tagapagluto
at iyon ang iyong ministeryo. Maring ikaw ay isang tagapag-ayos ng buhok o tagapagpaganda ng buhok na naglilingkod sa Diyos. Iyan ang iyong ministeryo. Tandaan po natin ito mga kaibigan. Anumang gawain ang umaalab sa iyong puso ay isang ministeryo o paglilingkod sa Diyos. Pero gusto ko rin kayong bigyan ng babala mga kaibigan na kahit na matapos ninyo ang video na ito, kung hindi naman ninyo gagawin at isa sa katuparan ang mga impormasyon na inyong narinig sa video na ito, walang anumang pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Bakit dapat nating pag-aralan o maunawaan ang layunin? Una, ang layunin ang nagbibigay sa atin ng dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Mayroong isang mayamang tao mga kaibigan, hindi siya makabangon mula sa kanyang higaan, sobrang walang pag-asa. Hindi dahil sa wala silang pera, sila ay nakatira sa isang malaking bahay, isang napakagandang bahay, pero sobrang niyang lungkot dahil hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Hindi nila alam kung saan dapat pumunta o pupunta yung kanilang pera. Di ba nakakalungkot mga kaibigan? Taglay mo ang napakaraming pera, napakaraming kayamanan pero walang-wala kang pag-asa? Dahil sa hindi mo nararamdaman na may kahulugan ang iyong buhay? Dahil hindi mo alam ang layunin kung bakit ka narito sa daigdig na ito. Hindi ganyan ang mga taong nakakaalam o nakaalam ng layunin kung bakit sila nabubuhay. Hindi sila tatamlay-tamlay na bumabangon mula sa kanilang higaan tuwing umaga. Sila ay masiglang bumabangon mula sa kanilang higaan at masiglang ginagawa ang gawaing ipinapagawa sa kanila ng Diyos. At dahil sila ay lumalakad ng ganadong-ganado na ang kaisipan ay pag-aari ng aking Ama ang lahat ng mga bagay na nakikita ko sa mundong ito. Pangalawa, ang layunin ang nagsisilbing susi upang mabuksan at mapasa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kung mayroon akong nalaman patungkol sa Diyos ay ito. Siya ay masyadong nakatalaga sa kanyang layunin. Sino mang tao, saan mang sulok ng daigdig na ito, na humahakbang sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos sa buhay niya, gaano man kalit ang kanyang pananampalataya, ano man ang kanyang relihiyon o lahing kinabibilangan, ang layuning ibinigay sa kanya ng Diyos ay hinding-hindi na mawawala mula sa taong ito. At kapag ang sinuman ay luminya sa layunin, sa purpose ng pagkakalikha sa kanya ng Diyos, ito ay tiyak na gagana. Kaya nga, dahil ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos sa araw ay para sumikat sa lahat ng mga nilalang, ito ay patuloy na magbibigay ng kanyang liwanag sa lahat ng mga tao. Sila man ay makasalanan o sila man ay anak ng Diyos o hindi. Siya ay patuloy na sisikat para sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay na nandito sa mundong ito. Ganon din ang ulan. Ang ulan ay mananatiling magdadala ng kanyang tubig sa lahat ng tao. Sila man ay anak ng Diyos o hindi. Dahil ang layunin ng pagkakalikha ng bawat bagay kailanman ay hinding-hindi babawiin at babaguhin ng Diyos. Ito ay totoo. Hindi lamang sa araw, hindi lamang sa ulan. Ito ay totoo sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, kabilang ang tao. Kaya ano ang mangyayari kapag natagpuan mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Bubuksan nito ang iyong mga pangangailangan. Ang iyong mga pangangailangan ay hindi manggagaling sa iyong mga trabaho. Ang iyong pangangailangan ay hindi bunga ng mga ginagawa ng pamahalaan. Ang iyong mga pangangailangan ay nakakabit sa iyong layunin. Ganoon ang pagkadisenyo ng Diyos sa iyo at sa akin. Pangatlo, ang layunin ang nagbibigay sa atin ng kahalagahan. Isa sa pangangailangan ng bawat tao ay ang maramdaman na siya'y mahalaga. Hinahanap natin ang pagpapahalaga sa atin ng ating kapamilya, ng ating pamayanan at ng mga tao. Sa paghahanap ng tao ng pagpapahalaga ng iba, ay gumagawa sila ng
anumang mga kapansin-pansin sa kanilang katawan, katulad ng pagpapakulay ng buhok, pagsusuot ng iba't ibang klase ng mga aretes, may pinong-pino, may malalaking aretes. Ginagawa nila ito upang makuha nila ang pansin ng ibang mga tao at sabihin sa kanila, "Wow, ibang klase ka. Ang ganda mo, ang gwapo mo." Nais nilang marinig mula sa ibang tao na sila ay mahalaga. Ano ang tamang pamamaraan upang pahahalagahan ka ng ibang mga tao? Ito lang mga kaibigan, humakbang ka sa iyong layunin at hahanapin ka ng pagpapahalaga. Sa sandaling matuklasan mo ang layunin ng iyong buhay, ang layunin ng Diyos sa buhay mo, mararamdaman mo ang pagpapahalaga ng ibang mga tao sa iyo. Kapag ito'y nangyari, hindi mo na hahanapin ang pagpapahalaga ng ibang mga tao. Ikaw ay kaagad na pahahalagahan ng mga tao. Pinatay lang ni David ang isang higante ay kaagad-agad mahalagang tao sa buong bansang Israel. Hindi niya kinailangang sumayaw-sayaw, magpakulay ng buhok para maging mahalaga. Siya'y naging mahalaga nung nagsimula siyang pumasok sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos sa buhay ni David. Ikaw ay pahahalagahan ng mga tao sa sandaling pumasok ka sa pagsasakatuparan ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Pang-apat, tanging ang layunin ang nag-iisang dahilan kung bakit ka ipinadala ng Diyos sa daigdig na ito. Walang sinumang tao ang dumating sa daigdig na ito nang walang layunin. Wala po mga kaibigan. Kung ikaw ay buhay at humihinga, iyon ay katunayan na nasa iyo pa rin ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Maaring isa lang ang iyong paa o kamay, o baka wala kang mga kamay at mga paa. Baka wala kang paningin, pero hindi mo kailangan ng mga iyon para magawa mo ang layuning itinakda ng Diyos sa buhay mo o kung bakit ka nandito sa mundong ito. Marami po akong kakilala mga kaibigan, walang kamay, walang paa, pero sila ay pagpapala sa libu-libong mga tao. Dahil ginagawa nila yung gawain yung pinapagawa sa kanila ng Diyos o yung layunin kung bakit nandito sila sa mundong ito. Muli maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa video na ito. Pinagpala po kayo ng ating Panginoon. Lagi po nating tandaan mga kaibigan, maunawaan mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya